o kada bago ng Max FM ng iyong radyo. Max sa balita, Max sa saya, Max sa serbisyo publiko. Dito lang yan sa Max FM. Dito lang yan sa Max FM. Ang masunod, isa kabayad nga programa. Ano man ang ginhambal sang taghambal, wala sang kahilabdanan ng management and staff sang Max FM. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, wag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Wag mag-alinlangan, wag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sultan Kudarat. School on the Air on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang umaga mga ka-agri-eskwela at sa mga bayaning magsasaka ng Rehiyon 12. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12. At itong programa po natin hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Ma'am Shirley Baldea. Itong programa po natin hatid po sa atin sa pakikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat at mga piling lokal na pamahalaan sa probinsya ng Sultan Kudarat. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na makinig at matuto dito lamang sa ating Agri-Eskwela, mapapakinggan tuwing Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, sa himpilan ng 99.1 Max FM Tacorong City, Nutriskwela 92.1 Radyo Kadulangan at may replay rin po tayo tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa 105.1 na FM Radyo natin Libak. Yan na lang po, excited na ang ating mga niyog mula sa Sultan Kudarat na nakikinig sa kanilang mga radyo ngayon at atin na pong simulan ang ating pong programa. Noong nakaraang Webes ay nakasama po natin si Sir Jezreel Tangunan ng PCA Region 12 at tinalakay niya sa atin ang coconut products and byproducts. Yan, so marami siyang binahagi na iba't ibang mga value-added products mula po sa coconut. Kaya ang ating Coco Tanong ngayong araw ay... Alin sa mga coconut byproducts ang gusto ninyong pagkakakitaan at bakit? Yan, inuulit ko po. Alin sa mga coconut byproducts ang gusto ninyong pagkakakitaan at bakit? I-comment lamang sa ating Facebook Live o mag-text sa ating official text line 0969-017-8136. At babasahin po natin mamaya-maya ang inyong mga kasagutan. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Wag mag-alinlangan, wag nang mangamba. Ang puno
Ayan, bago po tayo magsimula ay batiin po muna natin ang ating mga kaniyog na nakikinig sa kanilang mga radyo. And good morning sa inyo mga sir watching from Kinayaw, Bagumbayan, kay Ma'am Well Lanza Verhom. Asa halika na. Good morning po watching from Malingon, President Quirino, si Ma'am Noraida Pendatun. Good morning sirs, watching from Ala Esperanza, Sultan Kudarat, si Sir Eric John Arenga. Tungo sa And sa ating mga texters naman, Luzon. good morning po, ma'am and sir. Shout out po kay Ligaya Pamonag, Sowa Kokobuhayan from Esperanza. Ang buko niyog ang siyang pinagpupun. Good morning, Sir Oscar and Subido, present. Good morning, Kasowa from Jane Carian of Barangay Paitan, Esperanza, Sultan Kudarat. Ayan na sa mga ating pong mga SOA enrollees, keep on texting sa mga greetings po ninyo at mga question dahil babasahin po natin yan mamaya-maya. Masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay pagyamanin, palaguin at Kaya't wag na po nating patagalin pa at simulan na po natin ang ating programa ngayong araw. masagan na. Ito na po ang ika-15 na episode natin, no? Ang bilis lamang po ng ating araw. Parang kailan lang no naglunsad po tayo ng ating School on the Air program at malapit na po tayong magtapos sa ating pong SOA on Coconut Production and Processing. Kaya ngayong araw, since tapos na po tayong mag-discuss sa iba't ibang mga products ng coconut, mga intercropping technologies, livestock integration at iba-iba pa, ngayon naman na pag-uusapan po natin ang coconut farming as a business. Paano ba maging isang ganap na cocopreneur? Ayan. Kasama po natin ngayong araw ang municipal agriculturist ng bayan ng Tupi, South Cotabato. Narito po, live na live sa ating himpilan. Walang iba kundi si Sir Rogen Agustin. Sir Rogen, batiin po muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga coco farmers, especially Yes. dito sa probinsya ng Sultan Kudarat. Good morning sa iyo, Sir JL, and sa lahat po ng nakikinig ngayong araw. Ayan, magandang umaga, Sir Rogen, no? Holiday na holiday ngayon. Happy National Heroes Day, no? At mabuhay tayo. Mabuhay ang ating mga bayani. Ayan. At ngayon, even though that this is a holiday, but still, no, as a kawani ng gobyerno, at talagang mahal natin ang ating trabaho, no? Working beyond excellent extension services, beyond boundaries talaga, no? Even on the holidays. But simulan na po natin ang ating talakayan ngayong umaga, Sir Rosen. Paano nga ba maging cocopreneur, no? Kapag uusapan natin ang coconut farming as a business. Kaya simulan na natin ang ating talakayan. Okay, so ang farming ay syempre ang ating mga tagapakinig ay mga coconut farmers. At the same time, especially sa aming munisipyo, we are actually in South Cotabato, we are the leading producers of coconut, no? Yes. In terms of land area, at the same time yung nuts produced. So itong coconut farming as a business, it's actually our isa din sa mga programa din po natin ng ating local government unit na kung saan ay ating tinuturuan pong ating mga farmers na maging negosyante. So ngayon, sa ating School on the Air program ay sana ay mabigyan natin ng linaw, no, yung ating topic for today na ano ba yung mga dapat gawin ng isang farmer para maging isang negosyante or maging business, or siya ba ay isang businessman na? Yes, oo. And also, titingnan din natin, na-mention mo rin, Sir JL, yung ating topic last week about products of coconut. I think napakaraming posibleng pagkakitaan sa ating pagyunyog, no? And I mean, ilang produkto ba, no, ang pwede nating makuha or ma-process out of our coconut trees, and how can we maximize our profit, no? Especially ngayon medyo mataas yung copra price natin sa Millgate. Yes. Magkano daw ba ngayon? Nasa 48 na ata. Oh, ang laki pala, sir, ngayon ng presyo ng copra. But ang question is, how much of that is going to the farmers? Yes. So, yun ang ating titingnan mamaya. And to give us a briefer siguro, titingnan natin kung gaano ba kadami ang coconut areas dito sa ating bansa.
Yes, ayan. Ating balikan ang ating Yeah. overview ng Philippine coconut industry. So sa ating industry, we have actually 3.65 million hectares no planted land planted to coconut no, and of course majority ng ating mga probinsya ay nadomina ng ating coconut production. So itong 3.65, I think this is just second no commodity next to rice no in terms of plantation, and after rice we have the coconut, then we have the corn. So it's a massive industry, and we see a lot of opportunities na para sa mga Pinoy coconut farmers natin. Ayan. So in terms naman solution sa nuts and bearing palms natin. As nuts and bearing palms, actually we are producing 15 billion nuts per year, I think, no? With 345 million bearing palms. Ibig sabihin ng bearing po ay yung tunay na namumunga all over the country. So, I think in Soc-Sargent alone, we are number 10 in terms of land area. And in terms of production naman, we are 7th among all regions dito sa Pilipinas. And ang pinakamaganda dito ay ang Region 12 or ang Soc-Sargent is number 1 in terms of average yield per Wow. tree per year. So, dito sa atin, sa Soc-Sargent, ay nakakapag-produce tayo ng average na 66 nuts per tree per palm. per palm. Yan. So, ang average kasi natin sa national is nasa 40 to 44 lang. So, medyo mataas tayo Mataas sa ng production natin. 33%. Ayan. So dumako naman tayo sa i-translate naman natin ito into earnings para makita nila kung gaano ba kalaki ang industriya ng pagniniyog. Ayan. So, actually, ang isa sa mga pinaka-importanting export natin is sa coconut. Actually, it's number 1. I think it's at the 25%, 25 to 45% siguro in our research. No, medyo mas malaki yung ating export. No, almost half actually ng ating exports are coconuts. No, that's earning 91.4 billion pesos. So, gaano ba dyan kalaki yung kopra? Parang kopra ata lahat yan. So in coconut oil production, ibase po natin doon sa oils and fat market natin, ay ang coconut, at ito po yung ginagamit natin as oils and fats sa mga industries. So ang coconut or coconut natural oil is only about 2% ng global market trade. So yan po ay napakaliit po na porsyento when it comes po sa oil and fats trade. Ang ano po dyan is, ang kalaban natin is yung palm oil. Palm oil, yes. You have also the rapeseed oil, the cotton oil, at saka marami pong ibang Vegetable oil. yes, vegetable Yeah. oils as well. So, kaya nga ang problema natin sa ating industry ngayon is siguro yung fluctuating prices. Yun. No? So, ngayon mataas, pero I think for the past few months medyo mababa. Mababa. Kilo. Ayan, dumako naman tayo sa mga downstream products natin, sir. So in downstream products, actually we have 42. Hindi ko na siguro isa-isa Oo, no? kasi nabanggit naman na neto yung mga nakaraang episodes natin. So ang ating mga produkto, actually ang copra is actually a small percentage when it comes po doon sa itang whole nut. No? It's actually 30% lang yung meat. We have to also see the potential nung ating cocoa water. You have also yung ating shell, no? And of course yung ating coconut husk na pwede rin siyang gamitin sa other products natin. So napakadami, no? Ang dahon pwede pang tingting, no? Pangwalis. And ano pa ba? Napakadami. Marami, kaya nga tinaguri ang Tree of Life kasi mula puno hanggang dahon hanggang bunga ay napapakinabangan natin Yan, ang tama. coconut. Tama ka, Sir JL, no? And I think yung mga farmers natin, paglabas po kasi ng farm natin, ay parating raw, no? Yung labas, no? Raw coconut, minsan copra, minsan naman ay whole coconuts po yung lumalabas sa ating mga farms, no? Kaya nga po, tayo ay commodity driven yung ating mga farms natin. So, tingnan natin itong sinabi ni Will Rogers. Ang sabi niya dito, the farmer who has to be an optimist or he wouldn't still be a farmer. But he also has to be a businessman or he won't remain
a farmer. So, dalawang bagay po ito, no? Kasi pag optimist po, ibig sabihin po niyan, ano bang ibig sabihin ng optimist, Sir Jay? Very positive. Very positive ang outlook po sa buhay. No, kahit nga po kasi ang mga farmers natin, kapag kahit mababa po yung presyo, hindi naman pinuputol yung kanilang mga nyog. Di ba? Oo naman. So, pagiging optimist po natin, ibig sabihin po niyan ay hindi po tayo nagsta-stop in our farming. Actually, Yeah. Sir JL, napakadaming risk, no, na involved sa farming, no. Hindi lamang sa coconut, kasama na rin In general. in general ang mga vegetable farmers natin, lahat na kasama na diyan yung mga sa risk, not only sa presyo, sa panahon, Yes. no, and at napakadami pa. So kapag ang farmers natin maka-experience ng failure, and pag siya ay pessimist, I think hindi na siya magko-continue talagang mag-farm. Actually, I knew someone, no, isang retired professional. Actually, it's para siyang hindi na niya kailangan mag-farming, but he went into farming, tinry niya lang, and then he failed 3 times straight, no? He retired as a farmer, he retired as a professional, pero hindi na siya umulit nung nag-failure siya 3 times sa vegetable farming. I think yun yung maganda sa mga farmers natin dito sa Pilipinas, especially sa Southern Kudarat, ay yung resilience ng ating mga farmers. Ayun na, ulitin ko, pagiging optimist ng isang farmer ay isang napaka-importanteng attitude, no, towards farming. At the same time, ay hindi po pwedeng maging farmer, no, hindi po pwedeng magiging farmer ka continuously without being a businessman. Kasi alam mo, Sir JL, hindi ka pwedeng mag-farm because gusto mo lang may nakikita. Yes, oo. At the end of the day, dapat it will serve its purpose, no? To feed your family. And Yes. of course, to magkaroon ng kita and income talaga. Sige. So, ang ating farming, ang what is a farm business, no? So, titingnan natin kung ang farmer ba ay isang negosyante. Yung kasi yung objective natin today Yes. is to really identify, no, ang farming as a business profession. So what is a farm business? So a farm business is a farming operation that treats agricultural production as a full-fledged business enterprise rather than simply focusing on crop or livestock Ayun. production. So meron tayong, I think for me it's intentional farming po talaga na maka-earn tayo. And ano ba yung difference ng isang ano bang difference ng farming and business? Is there a difference, Sir JL? What do you think? Yes, there's a difference. Yes? For me, ano ba yung mga elements that makes it a business, no, ang farming natin? Tingnan natin yung elements of a business. Ayan. A business is actually dapat meron kang, syempre may binibenta ka, something of value that is a product or a service, intangible. Siyempre, kailangan mo rin, kung may negosyo ka, kailangan mo rin kasi may mga examples natin mga negosyo, di ba? Commonly, we have sari-sari stores. Kung sa coconut naman, you have the buy and sell. We have, pagdating sa buy and sell, bibenta ng trader sa milling. Ang manufacturing, that's a business as well. And pag doon na sa milling, the coconut oil will go to the processors and process it into other products like cosmetics, and actually yung oil ng ating coconut is pwede pa siyang ilagay sa mga formula milk ng babies. No? So, anong common sa kanila? These are businesses, they have the product, they have buyers of course because they are offering a value. And thirdly, they employ yung mga factors of production natin. So ano ba yung mga factors of production natin? You have the land, labor, capital, and the entrepreneurship. So ang tanong is, ang farming ba, coconut farming ba, meron ba siyang produkto? Meron ba siyang buyer? And ang isang coconut farm ba ay may nag-i-employ din po ba siya ng factors of production like land, labor, capital, entrepreneurship? The answer to that questions is all yes. No? So ibig sabihin, ang isang negosyo at ang isang pagpa-farm ng coconut or ang pagpa-farm po ng coconut is definitely a business. A business. Ayun. So, ang ating why farm business, bakit kailangan nating mag-negosyo or i-treat yung ating pagnyunyog as negosyo? As a negosyo, oo. So, involving into a farm business or enterprise
can unlock significantly greater opportunities for growth, profitability, market control, and sustainability. Ayan. So by diversifying income streams, a farm enterprise can transform farming into a thriving, resilient business capable of withstanding market fluctuations and ensuring long-term success. Masyadong English po yan, no? But ang ating tumong, no, kung sa Bisaya pa, is to make profit out of our farming. And that is I think, one of the bottom line of having a business or farming. Ayan, so since pinag-uusapan na natin yung farm business, sir, let's now focus on coconut farming as a business, no? So paano ba natin sila maiengganyo na maging isang, not just a coconut farmer, but also a coco entrepreneur? Yes, magandang tanong, Sir JL. So first, i-differentiate po muna natin yung coconut farming focus on production, and pangalawa is coconut farming focus on Business. business. So number one, i-define po muna natin yung, actually this is the traditional. Ito yung talagang tawag nito. In reality, ano yung nasa field, no? Ano yung mga ng mga farmers natin, mga practices nila and system. So ito yung coconut farming focused on production. So this refers to a farming model where the primary objective is to grow and harvest raw coconuts or coconut-based raw materials like copra. So ang copra po yan po yung produkto natin, dried coconut kernels used to extract oil. So, focus po tayo sa production. No, Production focus. Production lang lahat. So, this model as well is typically geared towards bulk sales where the farmers produces coconuts as a commodity and sells them to middlemen, processors, or large-scale buyers for further processing and distribution. And I think maraming mga cons ito when it comes sa pagnenegosyo kapag tayo ay focus na po sa production. So, ayan, ang focus po ng coconut farming, focus on production, ay number one is raw product sales. Pag sinabi po nating raw, ay ito po yung hilaw pa, no? Hindi pa siya yung final form po talaga. Hindi naman tayo kakain siguro ng copra. Yes. No? Hindi naman tayo kakain ng, I think, buko. I think. Pwede. Pwede. Pero out of the farm, sa ating mga typical coconut farms, raw yung binibenta natin. Either copra, kung meron tayong koprasan, and secondly, we can sell it as whole nuts. So, ganun pa din. Ito ay hilaw, hindi pa siya process. Pangalawa, commodity-driven pricing. Actually, ang coconut natin is nagbabase rin po doon sa ang pricing niya. Actually, karamihan sa mga coconut farms natin, especially in Tupi, I think it's also true in other municipalities, na hinihintay na lang ng farmer na may pupunta doon sa kanyang farm para bumili ng copras. Especially yung mga outers natin, sila na yung nagsusungkit ng nyog, and then they buy it cheaply because gaya ng sinabi ko, hilaw, wala pa siyang value. Third is, ang coconut farming focus on production is minimal ang processing niya. Diretso na. Galing puno, diretso na lalabas. No? And limited ang market reach niya. At the same time, it's a small scale operation. So yan po yung mga characteristics po nung coconut farming focus on production. Kayo po ba? Ganito po ba yung inyong production? More on copra Yes. or whole nuts? Ayan, paki-comment naman po kung ano po yung production po natin sa coconut ngayon, no? So baka maka-relate ang ating mga coconut farmers. So ngayon naman, Sir Koy, let's go to the challenges, no? Especially in the production focus na coconut farming. Challenges ng coconut farming, yung mga typical farms natin, is number one is yung price vulnerability. Low profit margins, dependence on middlemen, limited growth opportunities, lack of market influence, and yung sustainability medyo mababa din po. So when it comes to price vulnerability, ang term po natin dito sa economics, farmers are price takers. No? Hindi tayo as farmers ang nagdidikta talaga ng presyo. Sino kayo nagdidikta? So it's the middleman who dictates the price. Those person na pumupunta sa ating mga farms, sila po yung nagdi-dictate. And
I think walang choice. Yung mga farmers natin na mag-haggle about the price because number one, wala siguro silang capability to wala silang process. choice. Wala silang choice ng mga farmers natin. Secondly, yung mga aside sa price vulnerability ng mga farmers natin, they are price takers, very low profit margin because they based on volume. Yes. Hindi about the value of the product they are producing. And pag kasi raw materials po yung binibenta natin, we'll expect po na mababa po yung margins natin when it comes to the profit. So dependence on middlemen. Ang karakteristik po kasi ng typical coconut farms natin dito sa Pilipinas ay maliliit. Minsan ay nasa bukid. No? Medyo mahirap po yung daanan papasok. Minsan ilang sapa pa yung ang tatawirin. Ayan. So medyo mahirap po ang farming sa ganyan na coconut. Usually merong may area sa tupig before. And some areas na medyo mabukid, no, na coconut lang yung nakaka-survive is very steep. No, yung area. Pag harvest sila, hinuhulog nila, pinapagulong na lang nila sa sapa. No? And that's makes it difficult. However, ang mga middleman natin, they can provide no yung walang nawala doon sa mga farmers natin like transportation, the labor. So wala silang choice kundi of course kaysa magpagod sila ang mangolekta, mag-harvest and everything, turn it to copra into other products, ay napilitin silang maging dependent sa mga middleman natin. And of course, the cash payment from our middleman. Diba, Sir JL? So, Nako. kumbaga, kumakapit na lang talaga sila dahil ngayon kailangan na dahil may bayarin sa bahay, sa anak, sa tuition. So, ganon. Wala na talaga silang choice. Yes, and makikita natin yan doon sa kung how often do they harvest. Yes. Ilang beses ba kayo nag-harvest, mga kanyog? No? So, ang typical natin sa coconut kasi is quarterly, no? Every 3 months, we harvest our coconut trees. And every 3 months, actually, ang 3 months is very short. No, you can harvest, ang ibang mga farmers natin could go long as 6 months before sila mag-harvest. So, ang income stream nila, it's seasonal. Kapag meron lang silang produkto pa may harvest lang, saka lang sila may income. However, ang ating household expenses, Every day po yung ating ginagastos. So, yun po yung mga challenges natin, Sir Jay. And dumako naman tayo, sir. From production now, let's turn it into a business, no? So, paano ba magsisimula ang coconut farming as a business? Ayun. So, yung kanina ating in-explain, no, yung ating coconut farming as based on production. So, ngayon ay mag-focus naman tayo about sa business. So, looking back but tingnan natin yung binanggit natin kanina kung ano ba yung isang negosyo. You have a product, you employ factors of production, and then you have the buyers. So coconut farming as a business involves treating coconut farming not only as an agricultural activity but also as a commercial enterprise. So it goes beyond just cultivating and harvesting coconuts, focusing on transforming them into value-added products, branding, marketing, establishing direct market connection. So, coconut farming as a business, it's actually, ititreat natin siya as commercial enterprise. As a business talagang pag-treat sa kanya. Not as a farming or farming activity. So, ayun. Yan. So, kanina, sir, nabanggit mo yung iba't ibang characteristic ng coconut farming which is focused on production. Ngayon naman, ano naman ang kaibahan ng coconut farming na characteristic na as a business? Okay? So, ang characteristics ng ating coconut farm, if we treat it as a business, is number one is yung pag-prioritize natin sa value addition. No? Second is yung branding and marketing activities natin nakakaroon din. Third is diversification of the enterprise, business-oriented approach, and sustainability practices. Isa-isahin po natin. So, sa value addition po natin is kailangan pong, di ba sabi ko kanina, ang business ay nag-create ng value. May buyer din siya, ibig sabihin may market siya. So, ang ano bang naisip natin kanina about ilan ba yung 42 product lines na po pwede nating makuha out of coconut farming.
ano po yung posible sa inyo? Kasi hindi naman po lahat kasi ng mga coconut natin is akma sa mga products na gusto nila or yung nire-require ng market natin. So, take for example na lang po is yung VCO. VCO. Also the cocoa sugar. Cocoa sugar, yes. So kung meron tayong coconut na medyo matataas na, yung mga tall varieties natin, itong mga varieties po kasi na to is akma for copra. But we have varieties, no, like the Malayan dwarf, I think ay mataas po yung kanyang yield sa cocoa toddy na ginagamit natin for cocoa sugar. So I think not all business, kahit na kasi may market siya, ibig sabihin pasukin na rin ni farmer. So maling ano po yun natin sa pag-value addition. So ang value addition is actually will start sa marketing. It's market sensing. Alamin natin kung ano yung mga market, no? Kasi kung iisipin natin na mayroong market ng cocoa sugar, lahat na lang tayo mag-cocoa sugar na lang tayo. Yes. Locate a surplus out of that. Second is, ayun na nga, ang marketing and diversification of enterprises. So ano ba yung diversification? This is actually integration po ng mga other farm enterprises. Alam mo, Sir JL, Yes. ang mga farmers natin sa whole Philippines, medyo maliit yung net income when it comes sa coconut. No, pag coconut alone, pag monocropping po tayo. So on average po nasa 30 to 40,000 lang net income per year in 1 hectare na coconut. So medyo maliit nga po, no? But if we diversify, ay pwede po nating pataasin pa yung ating income out of our 1 hectare coconut. So that's why we integrated yung topic dito for the previous lessons natin, Sir Koy, no, on diversification ng coconut coffee and coconut cacao as well as the livestock integration. So hopefully ay nag-grasp nila kung ano yung importance ng integration, no, and diversification, na hindi lamang mag-focus alone ang kanilang pagsasaka into coconut, but also makakakuha din sila ng incomes from other source nila, which is kung ano man ang i-integrate nila or the diversify sa farm. Yes, tama, Sir JL. Kasi ang coconut, it's, actually kailangan niya talaga ng companion. Para siyang farmer din, no, na kailangan ng asawa, no? Ang coconut, if may 100 kang population, 10 by 10 ng ating distancing, you can plant din yung sinabi ko kanina, coconut, the coffee, the cacao. Actually, sa amin is uso yung papaya. Papaya, you have the fruit trees. And commonly po talaga is, hindi po talaga nawawala kasi yung banana. Yung Yes, saba na banana. So we have, actually kahit sa Sargent, parang ano siya, sila ay mag-asawa na talaga. Coconut and banana. Yan. So dumako naman tayo ngayon, sir, kasi ito yung gustong malaman nila. Ano bang benefits na makukuha ko dyan, Sir Koy, bilang isang maging cocopreneur or gawing negosyo ang pagniniyog? Ayun. So number 1 is higher profit margins. Syempre, mas mataas po yung income natin if we intention talaga na mag-income ang isang farmer. No? And of course, increase po yung market reach. Syempre, hindi na tayo, kasi if we treat coconut farming as yung nagpuproduce pa rin tayo ng raw copra and then nagiging dependent pa rin po tayo sa mga traders, ay hindi po tayo aasenso talaga ng husto as ano yung full potential po ng ating mga farms. Third is economic resilience, kasi nga po nagkaroon tayo ng diversification. Isa po yun sa mga strategies natin para pataasin ang income ng ating farm. Is kahit na bumaba yung presyo ng copra, bumaba yung presyo ng nyog, ay meron ka pa ring other sources of income. No? Ito yung mga products out of your crops na tinamin mo besides coconut trees. So meron kang saba, meron kang yung sa Mang Juan na story, I don't know if na story na po yun dito. It's the ginger, pwedeng ginger, cacao, other incomes as well. So, ang na-mention din natin kanina, na yung expenditure ng mga farmers natin is daily, but the harvest of coconut, it's Quarterly. Quarterly Or yung semi-annual. harvesting. So, hindi tayo
kung di tayo magaling humawak ng pera, kapag wala tayong or other sources of income from our farm, ay mababa yung resilience natin to shift, no, or changes sa price ng ating coconut. And of course, aside po dyan, kapag i-treat natin yung ating coconut farm as a business, is there will be employment and community impact. Diba? So kasi pag negosyante ka, hindi kasi pag owner ka, hindi mo naman talaga lahat gagawin, diba? You do the thinking, hindi naman din ikaw siguro ang aakyat ng nyog, hindi naman siguro ka mag-harvest. So, although there are farmers talaga na they want to Hands-on talaga. hands-on farmer talaga sila. But if you want to be a businessman, kailangan mo na po mag-leverage by hiring people, also paggamit po ng mga machineries natin na mas efficient when it comes po sa mga labor-intensive tasks natin. Of course, long-term sustainability po yan. Kasi if we treat coconut farming as a business, ay isipin din po natin yung long-term, hindi lang siya yung panandalian or short-term lang. So ayan, paano naman maging isang innovative na coconut business person, Sir Koy? Ayan. So, number one is yung pag-innovate natin ng mga products. Secondly is pag-adapt natin ng mga technologies offered by ATI and other agencies. Sustainable innovation. You can also do some agritourism and Yes. experiential marketing. Actually, ito na yung magiging trend ngayon sa mga farms natin. So, pag ikaw ay isang coconut farmer, wag lang po natin isipin kung ano yung mga on-farm income natin. So, pag sinabi po ng on-farm income is yung diretso sa production natin or processing, no? Pwede rin po kasi tayong mag-income off-farm, ibig sabihin po niyan, ay dyan napapasok yung agritourism natin and other services na in-offer natin sa farm. So, kagaya na lang po ng mga other activities natin. I think madaming tayo nito, examples, no? So, sa agritourism natin, pwede kayong sa Tupi, no? Meron kaming fruit seed olyokan doon. Also, yung integration po ng mga other farm enterprises. Marami pong interesado, no, ng mga kababayan natin. I don't know kung bago sa kanila, but I think yung napuntahan natin, Sir JL, sa summer, Yes. no? Meron pong vulkan, naging vulkan yung kanyang charcoal making facility. So, I think there's a lot of opportunities and I'm positive, no, na makaka-impact ito sa ating mga farmers. Also, yung e-commerce natin, direct sales platforms natin through Facebook, I think ang ngayon is sky's the limit, no? Kapag isang farmer tayo, hindi lang tayo nagbebenta doon sa ating farm gate, no? Ngayon, boundless na bang tawag dyan o borderless ng ating marketing, no? Si Sir JL, expert dito sa social media marketing natin. You can sell on TikTok Live, Yes. Shopee, Lazada. So, yung Marami ng mga platforms ngayon eh. grabe, ang dami. Magugulat ka na lang, no, na mas, actually, pag inaisip mo na parang wala naman tong market. No? But if you post it in social media, ay napakaganda, napakalawak ng reach ninyo for marketing of your products. Ayan, Sir Koy, can you share with us a little bit story from one of our learning sites for agriculture in Tupi, South Cotabato, kung paano naging isang focus production si Ma'am Vicky now into an agripreneur in general? Ayun. So, ating farmer, si Miss Victoria A. Mutril ng V. Mutril's Farm Incorporated, ay nakaano yun siya, located in Tupi, South Cotabato. Actually, personally, no Miss auntie ko to eh. Hello po dyan kay Auntie Vicky, ang ating magsasakang scientista. Yun, no? So, ang story po niya, isa po siyang isang OFW Yes, before. OFW. Alam naman natin yung story niya. Ang kanyang farm po ay, I think it's a 5-hectare coconut farm, no? And sa ngayon, ay napakalawak na ng kanyang tawag nito, ang product lines niya out of her coconut farm. Before talaga copras lang talaga yan. No? Underneath kasi before, aside sa mga products na coconut, nagbebenta rin siya before, nagtatanim siya ng mga high value crops, like nag-start siya actually sa asparagus, no? And after that, nagtanim din sila ng mga
mga fruit bearing trees. So si Miss ang Vimotril ay isa sa mga learning site not because doon sa mga products niya na mga yung sa mga sa nyog sa ano but in her actually sa mga sa processing niya talaga no siya naging mas kilala. So siya ay naging magsasakang scientista because of the technology niya sa actually sa banana, removing the latex out of pinapalabas niya yung latex sa Cavendish na banana para magawa niyang banana chip. So yun po yung reason why naging magsasakang scientista siya. So si Miss Victoria Motril, napakadaming processed products actually, Sir JL, no? From coconut, actually marami na tayong na-train doon ng coco, anong tawag doon? Nata. Nata de coco. Yung nata de coco. Alam mo yung, usually kasi po yung nata de coco, medyo matigas. Yung mabibili natin sa mga palengke and everything. Itong kay Ma'am Vicky Motril, napakalambot. No? So I think, it adds doon sa kanyang, sa value ng kanyang product. Kasi, alam naman natin na ang kumakain talaga ng nata de coco ay gusto yung medyo soft, no? So, si Miss itong Vimotril, naging isang maliit na farm before. Malawak na actually ang 5 hectares, no? Malawak na, but eventually ay nag-upgrade po siya and nag-produce ng mga processed products. So ngayon meron na siyang school. Yes, no? farm school. May farm school na rin siya, accredited ng ating TESDA, of course, ng ATI. At talagang School for Practical Agriculture din natin. SPA. So may mga facilities na rin po siya doon sa sa kanyang farm, aside po doon sa mga different enterprises niya. So yan, livestock, you name it, nandoon, no? A little of everything ang kanyang farm. Ayan. So ngayon naman sir, ay paano na natin ma-transform into a coconut farm business ang ating coconut farm? Ayun. So we'll start with identifying kung ano yung isang cycle, no? Ito yung ating farm business cycle. So in summary na agad, no? We have steps no, actually, no? So number 1 is diagnosis and finding opportunities. Second is we have the planning. Third is implementing. Then fourth is evaluating, and babalik tayo ulit sa diagnosis and finding opportunities. Yan naman po yung 4 na steps or stages ng ating farm business cycle. Ayan, so simulan natin sa diagnosis and finding opportunities. So yan. So number 1, we cannot give what we do not have. No? So kahit sa mga farmers natin, we cannot actually implement something without knowing it first. No? So kailangan po natin, number 1 is the shift sa mindset ng ating mga farmers. So that is being a farmer to entrepreneur. And yun ang sinasabi dito, it's thinking beyond the farm gate. Maganda itong term na to, the thinking beyond the farm gate. Ibig sabihin, syempre yung farmer kasi po natin, pag nabebenta na yun, nakasakay na sa truck yung mga coconuts natin, yung isip natin, nabalik na ulit sa farm. Na para if we look beyond doon sa farms natin, saan ba napupunta yung ating mga produkto, no? From the trader to the processor, papunta doon sa mga consumer markets natin, ay lawak na pwede nating pasukin as opportunities for profit. So sa diagnosis and finding opportunities, may mga key points lang po tayo dito, is also we evaluate, no? Aside sa change sa mindset, we should also evaluate yung mga current operations natin sa farm. So ano yung titingnan natin doon? Siyempre number 1 is yung titingnan natin yung profit and income natin from the farm. So it's about marketing assessment. Second is of course titingnan din natin yung production natin. No, siyempre ang farm ang mga coconut trees natin hindi naman po talaga forever na magpo-produce ng bunga, and hindi naman fix ang harvest natin. So we can actually ang mga nyog kasi it's kahit nga sa organic na tawag namin tong one of the most neglected na mga crops. Kasi self-sustaining pinapabayaan na lang. No, by neglect ito yung ating production itong ating ng ating coconut. But sabi ng PCA,
if we try to increase yung ating profit, we should also pakainin din natin yung Yeah, mga we coconuts should natin. look after, no? Kailangan din ng TLC yan, sir, no? Yan. Ang ating mga niyog. And of course, syempre kapag bibigyan natin siya, pagpapakainin natin, babalik din po sa atin ng bunga natin. And that is only possible if we try to diagnose, no, honestly diagnose ang ating operations, starting sa marketing, second sa ating production, kung ilan ba yung yield natin, year per year or quarter per quarter, makikita natin kung baka below below national average pala tayo ng in a year, kasi ang mga farmers natin tinatamad na mag-report. Minsan pera na lang ang sinusulat, no? Pera na lang ang sinusulat diyan sa mga harvest nila, but they do not record kung ilang nuts ang na-harvest nila, kung gaano kabigat, no? So yun po yung mga one of the neglected practices natin. And of course, diagnosis, aside sa diagnosis sa farm assessment natin, ay makikita din po natin yung mga opportunities for business. So that is the reason why we have the market research and the business planning. So identify opportunities, we start with the market. Magtanong-tanong po tayo, no? And actually pag marketing po kasi po talaga meron po tayong mga costs diyan. Yes. So siguro yung kain mo, actually no. Actually ang cost po niyan is yung time and effort. Yun po yung pinakamalaking factor, no? Dapat yung mga farmers natin, wag pong mahihiyang magtanong, no, sa mga traders, compare prices, you you ask the market kung ano po yung gusto nila, no? Kasi eventually syempre pag ikaw po yung pagtatanungan, you can actually give a better answer sa mga farmers po na nagtatanong. So also, aside from identifying opportunities, ay atin pong maintindihan yung competition din as well. And of course, to study consumer preferences. Yan po. So actually, Sir JL, may kwento na ako sa iyo, ha? Sige, go Kasi ahead, ito, Sir meron Koy. kaming kahapon kasi, meron kaming isang dito sa Tupi, may nagbebenta sa palengke ng coconut meat. Yung buko, no? Yeah. The buko. It was sa Sunday kahapon. And pagpunta ko doon, parang ubusan talaga ng coco meat. Sabi ko parang parang magandang negosyo ito. Na magandang negosyong pasukin. Then actually I waited from 12 noon. Kasi 12 noon ako pumunta. Sabi niya, sir, bayaran mo ngayon, ay kukunin mo lang maya-maya. So binalikan ng 3 p.m, wala pa daw. Kinakagod pa nila yung nyog. Binalikan ko ng 6 p.m, saka lang nagkaroon ng available. Sabi ko, naisip ko, napakagandang negosyo pala nito. No? But ang sabi niya sa akin, kasi plano ko talaga siyang kupentsahan. Kasi napakarami palang market. Ubusan ng stocks talaga. So ang sabi ko, magandang business to, tabihan ko to, bigyan. Ako ng coconut meat. However, ang sabi ng seller, price, so geto lang talaga, sir, basta weekends. Weekends. Pero Monday to Friday, mingaw. So, I think being nito, pag natatanong tayo, if we see yung mga tawag nito, if we look sa competition, competition naman yun siya actually, is makikita natin yung mga opportunities and of course yung mga risk, no, in entering a business. So titingnan natin that magkaroon tayo ng magandang idea on how it works sa negosyo. Yan. Sa next step naman tayo, Sir Koy, no? Sa planning stage. So sa planning stage is dito na po papasok yung business plan. No? So kailangan na po natin magkaroon ng business plan because we have already scanned the market. We have scanned the market kung ano yung mga products na gusto ng markets natin, sino yung competition, no? And of course, na-diagnose na rin po natin yung ating mga capabilities. Actually doon sa sa first step natin for diagnosis and finding opportunities, we are looking actually doon sa mga opportunities and threats. At the same time, yung ating capability as a farmer. So tinitingnan natin yung strengths and weaknesses natin. So in the business plan, actually it's just putting into writing yung marketing plan natin, production and financial plan. At the same time, yung mga management and financial plan po natin. Yun po yung ating ginagawa. Also, in our planning, kasi part na rin po sa production natin yung diversification. So number 1 po dyan is the value addition. Second is byproduct utilization. Anong gagawin po natin doon sa, syempre pag nag-copras po tayo, ano po yung natatapon?
Saan ba doon ang natatapon? Kapag nagkakopra tayo, number one, yung bunot, no? Yung tubig, no? And at the same time, yung hindi rin natin na ano yung potential ng ating charcoal, Yes. no? Na pwedeng gamitin as activated carbon. May market po niyan sa 2P, no? Pwede kayo magbenta doon sa ating mga processors doon. And of course, the packaging and branding ng ating mga products. Ayan. Next, then, need natin na i-consider sa planning stage, Sir Koy. Yan. So, invest in infrastructures. No? Ito medyo talagang hindi pa kaya ng ating mga farmers. So, processing facilities, storage, and distribution. Actually, I have a story dito sa storage and distribution na ito. Kasi, fluctuating talaga ang prices ng kopra. Taas pa ba siya. So, there was actually, may isang kakilala ako na hindi naman siya nag-hoard, no? Hinold niya lang yung kopra niya for a matter of a few days. Naka-income siya ng nagtaas ata ng 10 pesos yung presyo. So, I think, yung pag-invest mo natin sa mga infrastructures like storage or siguro sabihin natin for transportation, ay malaki po yung return niya. Mas malaki pa yung return niya compared to the investment na in-invest natin. So, Yes, speaking of processing facilities, Sir Koy, ito yung kagandahan ng CFIDP ngayon because we have a program na under sa PhilMec, no, na mga shared facilities. No? So kapag mga organizations sila, especially cooperatives, no, pwede sila mag-apply sa PCA and then sa PhilMec for assistance, no, para magtayo or magtayo ng mga shared facilities for coconut. yes, tama yun, Sir JL. Actually, yung 2P, there is a project, no, for the Cebuano, Barangay Cebuano. Cebuano Barangay sa amin ay isang cooperative po. No, kasi sa mga interventions po ng gobyerno ay grupo na po tayo ngayon. It's people's Yes. organization. And of course, enrolled po sa mga different registry systems po. Like sa coconut farming, dapat po ang mga farmers natin, mga kanyog, dapat naka-enroll po kayo sa NCFRS natin or sa ating RSBSA. So balik po tayo doon sa mga facilities. Actually po yung facility na itatayo po natin is worth 21 million pesos in Wow. 2P. Na medyo malaki siya, no? Anong facility yan, sir? It's actually a White Copra Okay. Processing Center. So yung binanggit ni Sir JL kanina, that is a shared service facility. Ibig sabihin po niyan ay shared. Shared po siya. So kahit na po tayo maliit po na coconut farmer, we can process Yes, of course, ang White Copra po natin have a premium price. So may additional po na premium yan sa ating mga milling. Ayan. So medyo wala na tayo sapat na oras, Sir Koy, ano? So ano yung dalawang naiwan natin na stage para sa ating farm business? Ang iwan nating stage is of course Yung implementing. implementing, and of course ang pinaka-importante po dyan is yung pinaka-last, which is the evaluating. No? So ang evaluating po natin, it's actually yung ina-assess na po natin yung ating plano doon sa actual results. Kung may what went right or what went left or wrong doon sa ating of course sa pag-implement po natin ng ating mga strategies based doon sa mga nakaplano. So yung sa plano po natin, of course kailangan natin ng vision kung ano yung gusto natin sa ating farms. So pwedeng sa production, gusto mo bang pataasin yung production mo ng coconut, or pwede rin naman po na magiging vision natin is pataasin yung income natin, no? Kaya Ayan. hindi tayo magbase sa atin. So yan. So yun po yung apat. You have to diagnose, of course, finding opportunities, you plan, you implement, then you evaluate. Actually, yung evaluation po, nandun po yung control natin para maging much better po yung ating production sa pagnenegosyo. So, ayan, Sir Koy, in general, no, mensahe po sa ating mga coconut farmers in conclusion, no, so how to entice them to venture into business, no, and not just into production in coconut farming. Yes. In conclusion po, ang ating sa mga kokonyog ba natin, ang tawag yan? Kanyog. Kanyog. Ang mga kanyog natin sa mga nakikinig po ay
ang farming po talaga ay isang negosyo, no, na kailangan nating pagtuunan po ng pansin, no. Ang sabi ko dito, Sir JL, it's actually intentional farming. No? Yes, May intention po talaga tayo. Hindi yung farming because of siguro leisure, may gusto tayong gawin sa mga farms natin, magandang tingnan, but doesn't give us profit. So what we want to advise sa mga farmers natin is to go beyond the basic production, producing only copra, no? Also, you should incorporate po yung value addition natin sa mga coconuts ninyo. Ay pwede kayong gaya ng sinabi ni Sir JL, yung processing natin, no? From copra. And dalawa kasing klase to add value. Po pwedeng patasin ninyo yung quality ng copra ninyo. Like for example, applying dun sa shared service facility ng PhilMec. Or you can also apply for certifications. No, in Topi, we have this training actually for GAP. You have also yung sa rainforest certification. May 2 pesos na extra doon. Wow. Ang sa white copra natin, 1 to 2 pesos din po yung additional. And then, pag organic pa talaga, you have 3 pesos, I think, Wow. na additional. So I think you can, even if hindi po kayo magpo-process, no? Basta quality. Basta quality yung production ninyo, mataas po yung volume ng inyong production, ay magkakaroon kayo ng profit sa pagnyunyog. Ayan. So, grabe, punong-puno ng kaalaman ng ating diskusyon ngayong umaga, Sir Koy. No, kahit isang oras lamang at talagang hopefully maraming natutunan ng ating mga kaniyog, no? Especially kung paano gawing negosyo ang pagsasaka. So, may texter tayo from 0010. Sabi niya, wala namang intervention, hindi pa nakaabot ng 3 years operation ng co-op natin. Ayan. So, ma'am, thank you po sa sabi po sa amin for letting us know with your concern, no? Ang CFIDP program po natin ay sa kaalaman ng ating mga coconut farmers is until 50 years, no? So the time now is very tawag niyan importante para i-prepare natin ang ating mga cooperatives and associations for future na mga services and programs ng government. Kasi nga dahan-dahan na binabalik natin sa mga coconut farmers natin ang services na mula sa sa gobyerno under the CFIDP or the Coconut Farmers and Industry Development Program, no? So maging aktibo po tayong cooperatives, no, and let us look for opportunities. Kung sakaling hindi man tayo makatanggap muna for this year ng shared facilities natin, baka sa other services ng CFIDP, because we have more than 13 agencies, no, na nagtutulong-tulong for the implementation of the CFIDP. So ayan, natapos na po nating mailahad ang ating pong episode 15 ngayong araw, no? At excited na po ako for our last episode on Thursday, no? Huwag po kalimutang mag-text sa ating official text line for greetings and queries. Mag-text lamang po sa 0969-017-8136. At dyan nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Magkakaroon po tayo ng final quiz sa Huwebes, no? Ang ating third and final quiz. So, maaari po kayong maghanda for our quiz next this coming Thursday. So at dyan nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Paki-like at follow po ng ating social media accounts for Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, and for Instagram and Twitter at ATI-RTC 12. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin lamang ang elearn.e-extension.gov.ph para sa mga libreng e-learning courses. Maraming salamat sa ating pong partner radio stations and happy birthday sa lahat po ng nagbe-birthday ngayong week. Sa ngalan po ng ating ATI Director, Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Ma'am Antonieta Arceo, Chief of the Information Services Division, Sir Joven Calasagsak, and to our very supportive Sultan Kudarat Provincial Governor, Honorable Dato Pax Ali Mangudadatu, Provincial Agriculturist Ma'am Estela Haligado, ATI-RTC 12 OIC Center Director Ma'am Shirley Bildea, PCA Region 12 Regional Manager Ma'am Emily Lurion, and PCA Sultan Kudarat Provincial Manager Sir Greg Areliaga, and to our ATI 12 CFIDP Focal Person Engineer Chofilo T. Humawan, and CFIDP Focal Person ng PCA
Region 12, Ma'am Lordette Estanio. And for the next episode po natin, ating huling episode on August 29, 2024 for the episode 16, magkakaroon po tayo ng recap and we will be giving announcement for our graduation ceremony. And of course, magkakaroon tayo ng ating third and final quiz. And anytime this week po ay magde-distribute po tayo ng mga forms for our evaluation forms ng ating mga resource persons, overall training evaluation forms, and ang ating final exam or ating post-test. Ayan, wala na po tayong sapat na oras hanggang sa muling episode ng ating School on the Air program. Ako po si JL Oman na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To God be the glory and happy National Heroes Day po. Nang mangamba, ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siya